Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Na ito ang nais kamtin ng mga anak niya. Iyaong mapaniwalaan at pagtiwalaan ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kahiwagaan upang matuo ng isipan at patuloy na sa kanila'y umasang ganap bilang mga anak sa amang gagawa ng hiwagat himala. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Ang buhay na Diyos ay patuloy ang paglingap. Patuloy ang patnubay. Ngunit hindi siya nakikita at hindi siya makikita. Subalit, nakatutupad, nakagaganap at gumagawa siya ng marapat sa lupa. Sa kanyang mga anak na tuwirang minamahal, pinahahalagahan at binigyan ng buhay. Sa makatwid at madaling salita, kung ang bawat anak niya'y nakadama sa kanya, magugulumihanan kaya pawa ng higit sa maghapon at may magdamag pa? Malilito kaya sa pag-iisip ng kung ano-ano at mababahala sa buhay? Magkakaroon kaya ng takot para sa hinaharap na buhay? Ito ang pinapatay ng Ama sa mga anak niya. At ang binubuhay niya sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay pag-asa. Pagkakaroon ng payapang pag-iisip, pagkakaroon ng payapang kalooban, upang ang bawat araw ay maging kapakinabangan ang kanilang buhay na sa kanya ay pahiram. Sapagkat anong naging pakinabang ng isang anak niya kung ang maghapon ang isip niya ay balisa? Ano kaya ang nararamdaman ng katawan niyang taglay? Ano kaya ang madarama at mapapala ng mga anak niyang sa maghapon ay may takot sa kanyang buhay? Ano kaya ang naging kalooban niya? Mga minamahal, ang Ama'y kalooban ng mabuti. At ang kaloobang itong mabuting nais niyang ipagkaloob sa bawat isang anak niya. Katotohanan ng saki tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, kapag narinig mo ang kwento ng kapwa mo na nakakasiya, mithiin mong maging masaya ka rin at masiyahan ka. Kapag naririnig mo yung kwento sa kapwa mong nakakatakot, kung wala ka namang kagalit, wala kang kinagalitan, dili kaya'y ginawang masama, huwag kang matakot. Sapagkat ang Ama ay hindi takot ang nais niyang ipagkaloob, kundi ang nais niya'y tapang at pakikibakang totoo at may tapang. Hindi tapang makipaglaban sa kapwa nilalang, kundi ipaglaban ng kanyang katotohanan. At siyaon ang nais niyang sa tao ay kamtan, kagalak at kainaman ng kanilang kalooban. Sa gayon, makapananahan sila sa matamang pamumuhay at mapayapang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga't winika niyang maliwanag, mahabagin man siya, ngunit di lahat ay kinahahabagan. Anong di niya kinahahabagan at sinong di niya kahahabagan? Yaong kanyang mga anak na sutil at palalong nilalang. Hindi niya kinahahabagan kundi kinapopootan. Kaya't ang layon at nasa niya'y magbalik loob na tuwiran, upang ang kanyang habag at away kanilang kamtin, sa kung papaano siya'y kikilos at gaganap upang makatupad sila sa buhay na marapat.
Kaya nga't halina, halina mga mahal, tantuin niyo ang aking sa inyo'y tinuran. Kaya't ang nawalay sa kanya'y nais niyang ibalik, ang lumayo sa kanya'y nais niyang ilapit. Ang nawawala sa kanyang paningin ay kanyang hinahanap, at ang wala sa kanyang kalooban, nais niyang sidlan, upang madama ang kanyang kalooban at tuwirang manahan sa kanilang kanyang katapatan. Sa gayon, walang magiging sutil na nilalang at walang magiging masamang katauhan. At yaon ang pawang katotohanan, kaya't binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng kanyang mga anak. Anuman ang naging kasalanan, kanyang napapatawad. Kapag sila'y nagbalik loob, tinatanggap niyang ganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Ama? Kaya't ayon sa Eklesiastiko, linangin mo ang karunungan gaya ng ginagawa ng magsasaka sa kanyang bukirin at mag-aani ka ng masagana. Magpagod kang sumandali sa pag-aalaga sa kanya at tatanggap ka ng masarap niyang bunga. Mahirap siyang kamtan ng ayaw mag-aral. Hindi magtsatsaga-dyaan ang mga hangal. Subalit, para sa hangal ang karunungan ay batong mabigat na di magtatagal ay kanyang ibabagsak. Ngunit ang karunungan ay talagang mahirap kamtan. Ilan lamang ang tunay na nakakakilala sa kanya. Subalit, makinig ka anak, kot na ito ang aking tagubilin. Wag mong tanggihan itong aking payo. Bayaan mong gapusin ka ng karunungan at ang iyong mga paa ay maisingkaw. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, itong sa akin tinuturan. Walang taong tumanggap sa karunungang mula sa Ama na di na ituwid kanyang buhay. Walang gumustong nanahan sa liwanag na natisod ang kanyang mga paat, siya'y bumagsak. Walang tumahak sa mabuting daan na siya'y napahamak. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagharian kayo, mga minamahal ko, alalaong baga, ang nais ng Ama'y makinig ka sa kanya, anak na minamahal niya at lubos ang paggalang niya. Igalang mo rin siyang tulad ng paggalang niya sa iyo, anak na pinalagaan, pinahiram ng buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Diyos ba siya? Maraming ama sa lupa, ngunit iisa ang Diyos Ama. Buhay ba ang Diyos? Hanapin mo siya at siya'y iyong matatagpuan. At misang mahawakan ay huwag mo nang pakakawalan. Sa wakas malalasap mo ang ginhawang dulot niya at siyang magiging kaligayahan mo, anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang saki tinuturan, limiit tantuin ng kayo'y makakamtan. Sa tuwirang salitang sa inyo'y magbibigay ng tuwirang kagalakan, kasiyahan ng kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Tapat ba siya? Nang dahil sa kanyang katapatan at pagiging makatotohanan, ibinaba ang anak na magpapasilay ng kanyang katapatan at magpapatotoo ng kanyang pagiging makatotohanan. Sapagkat ang salita niya ay salita niya, ngunit ang salita ng tao, hindi lahat ay sa kanya nagmula ito. Mula kay Marcos. May isang ketongin lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa.
Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabayang wika, ibig ko gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayag ang makapasok sa bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Pigilin mo man ang katotohanan, hindi mo ito mapipigilan. Mailalantad at mailalantad ang pawang katotohanan, sapagkat ang Ama ang magsasadyang maglahad nito. Gayon din naman ang lihim na kasamaan. Kaya't ano nga bang tinago ng tao? Ni isa'y walang may tatago. Ngunit mas mainam ng malantad ang kabutihan mo kaysa ang kasamaang tinatagot nililihim mo. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, maging nasa niya ay kamtin ng mga anak niya. Yaong pagpapakabutit pagiging totoo bilang tapat na anak niya. Mga mahal, sino ngang nasiyahan sa kanyang kalooban na hindi niya naipangalandakan ng kanyang kagalakan? Sino nga ang nagsabing, huwag mong sasabihin ito, ngunit mabuti ang sinabi niya na ayaw niyang maipamalita sa kapwa niya? Mabuti pa ang sabihin mo sa tao, nakawan mo yan. Kung may takot, hindi niya masasabing sinabi niya sa akin, nakawan ko daw yaon. Subalit kapag sinabing, napakabuti ng naganap sa buhay ko. Dahil nang makilala kong Diyos, hindi ko mapigil ang bibig ko. Pagtawanan man ang taong nakadama, ang kapwa niya tao'y humamak sa kanya. Hindi niya natututulan ang damdamin niyang nagpupumiglas ang kagalakan. At yaon ang layon at nasa ng Ama. Nasiyahan ka ba sa kanya? Ipagsumigaw mo ang kagalakang dulot niya sa iyo. Inaliw ka ba niya? Huwag mong ilihim sa puso mo. Sapagkat, anuman ang nakamtan mo at naging galak na tinamu mo na mula sa kanya, kalugod-lugod niyang pinagmamasdan sa mga anak niyang nagsusumigaw sa kanyang kadakilaan. Mga mahal, kaya't ang mabuting gawa, maipamalita man, mabuti ang dulot kanino man. Subalit ang masamang gawa, ang may kaduwagan ay matatakot, ang matapang ay nanghahamon. Ngunit kaiba nga sa mabuti, ang nais ng Ama, lahat ay payapa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Netkarameneyahanam, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Napigil ba ng Panginoong Hesus na tinatawag sa sanlibutan ang pagsambit niya sa isang ketongin na huwag niyang ipamalita? At yaon ang pawang katotohanan. Nang dahil ang Ama ang gumawa at ang Ama ang lumikha sa mga anak niyang pawang nasiyahan at nagala, gayon din ang gawain ito. Pigilin mo man ang bibig mo, sabihin mo ba'y hindi tama, at may magsasabi naman ng tama totoo, ang naging katuparan yaong namalita ng mabuti na gawa ng Amang ilaganap sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya, ba't nga ba matatakot ka kung mabuti ginagawa mo? Mayroon mang sa'yo ay di makipagtotoo, may makikipagtotoong tao kung totoo ka sa kapwa mo.
At siyaon ang ginawa ng Ama sa isang Hesukristo. Mayroon mang hindi tumanggap, subalit ang mga tumanggap siyang naging kaisa sa pagpapalaganap ng mabuting gawa at salita ng Ama. Yaon ang mga tumanggap, yaon ang sangayoy binabasa ang mga pahayag, walang dilit iba, mga lingkod na nagsitanggap. Gayon din ngayon, kung papaano napamalita at naibahagi ang gawain ito, hindi sa pamamaraan ng kung sino lamang, pamamaraan ng Espiritu ng Ama at sa mga katauhang ginagamit niya. Sa makatwid, anak ka ba ng Ama? Nasiyahan ka ba? Ang mabuti kamtin mo, mapalago sa isip mo ang kabutihan at patuloy kang mag-aani ng pawang kabutihan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Upang lumago at umunlad ang sa inyo'y pananalig. Tanggapin nyo sa puso nyo at masyahan magalak kayo ang mabuting gawa ng Ama sa buhay nyo sa tuwina. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Maliwanag din na saksi ang mga nakadama at nakakilala. Ang Ama ay buong katapatan niyang ibinigay sa anak at pinamahagi naman ng anak ang katapatan niya. Maliwanag siya'y mahabagin sa mga lumalapit at sa kanya'y nanghihingi ng habag. Nakikita ng Ama, puro taliwas sa kanyang kalooban ng ginagawa mo. May habag man siya, ngunit nananaig ang alin. Pagpupuyos niyang, bakit ganyan ka anak? Hindi mo lamang marinig, bakit ganyan ka anak? Binabata kita, pinagtitiisan kita, ngunit huwag mong hintayin ang hangganan at duluhan ng aking pagtitiis sa iyong kasamaan. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang wika niya, ibinigay niya ang takda at binigay niya ang wakas. Kaya't may wakas ang tao sa lupa at may takda ang kamatayan. Subalit ang layo niya, ayaw kong sapitin ng sinuman ang gayong kaparaanan. Kundi ang nais ko, bago dumatal ang wakas, bago ibigay ang takda, namulat sa katotohanan, nagising sa katotohanan, bumangon sa katotohanan, tumahak sa katotohanan, tumupad sa katotohanan, nakamtanay katotohanan. Yaong mga anak kong, sa akin nagliwanag na lubusan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Huminga nga kayong malalim, hinga. Naranasan nyo na ba ang nagpuyos ang damdamin nyo sa galit? Tanungin nyo sarili nyo. Hindi naman alam ng katabi nyo yan. Kayo mismong may taglay noon, siyang makababatid. Kaya sarili nyo, tanungin nyo. Kunche, o kayo, tanungin nyo sarili nyo. Naranasan mo na ba ang nagpuyos sa galit? Ba, opo. Nung panahong wala ako sa damdaming kaloob mo. Alin anak ang mas mahirap? Yaong hindi ka nagpupuyos sa galit at nagpupuyos ka sa galak. Eh, di po yung nagpupuyos ako sa galit. Sa makatwid anak, may sentido kumun ka, di ba ga? Opo, kaloob mo. Ano ngayon anak ang pipiliin mo? O, sagutin niyo po sarili niyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sang halimbawa lamang, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Tingnan niyo po ang kalabaw, datnan panawan sa araw, at ulanin sa bukid. Ngunit katitibay ano? Ha?
Hindi yan nakapagsasabing, hoy, masakit na itong batok ko, alis mo na yung singkaw ko. Tama po ba? Hindi niya nasasabing, hoy, kay bigat ng pinadala mo sa akin. Ibabababa mo naman ang ilang kaban. Di po ba? Ngunit ikaw tao, nakapagsasalita ka, no? Kung minsan kagaan-gaan ang dinadala mo, reklamo ka ng reklamo. Ang sabi ng ama, magdala ka mananak ng 2 timba, ibase mo sa 1 timba, mas marami magagamit mo sa 2 timbang dinala mo. Kaya, kung binata mo ang 2 timba, nang mawala ng tubig, yung mga nagdala ng 1 tabot, 1 timba, wala nang ginagamit, ikaw may ginagamit pa. Buhay ba ang ama? Talinghaga lamang yaon, inyong pagnilayan ang aking tinuturan. Kaya nga, kung sa inyong pagdadala sa mga dinala ninyo, doon pinatatag, pinatibay kayo ng ama, sinong higit na nasyahan at nakinabang. Yung gusto'y pasarap, yung gusto'y magaan, subalit, hindi nila batid. Habang sila'y reklamo ng reklamo at daing ng daing gusto'y magaan, pabawas naman ang pabawas ang pananalig, pawala ng pawala ang pananampalataya, hanggang isang araw wala nang maapuhap, di niya na lalong nakaya kahit magaan. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, pakatanda ninyo itong wika ng ama, tulad ng isang ketungin, kay luwat niyang nagbata. Ngunit, nang idinatalang habag ng ama at kamtin niya ang paglaya, napagsigawan niyang kadakilaan, kaya't hindi napigil ang kanyang galak. Ano ang kanyang kinamtan? Nakalaya. Mga mahal, tandaan ninyo, baboy mang nakakulong, sa takday may laya rin. Ngunit magkaiba naman ang baboy sa tao. Ang baboy kapag pinalayat, binentay, pinapatay. Ngunit ang tao, liwas sa daan. Sa limbayan kung saan dako nakatutungo. Sapagkat malayang parang ibong nakawala na nakakampay-kampay sa sanlibutan. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Yamang naitura ng marapat pagnilayan, tantoy ninyo mga inyong pinapasan. Sinong taong magsasabing kay bigat naman, samantalang di man lamang niya natimbang. Walang taong makasusukat sa dalahin niya, maliban ang amang sa kanya'y nagbigay. Kaya't ang amang tawagin niyong tuwiran, siyang magpapagaan at sa inyo'y mag-iibsan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tulad nito, pag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya, at bagkos ipinamalita ang nangyari. Hindi pa niya nasunod yung sinabi at hinabilin. Ngunit masigit na mabuti ang ginawa niya, sapagkat nakilalang kadakilaan ng ama sa kanyang buhay. Mas mainam yung ginawa niyang nagpasuri siya muna, at naghandog na wala sa kanyang kalooban, subalit ang nagpupumiglas na galak ng kanyang kalooban, di man nagsalita ang ama sa harapan niya, nalugod siyang pinagmamasdan, sapagkat kalugod-lugod ang naipamalitang mahiwaga siya. Minsan ang tao mahilig maghandog, mahilig magbigay, di naman totoo sa puso, walang bukal na kalooban. Subalit, para lamang gawin yung nais niya, at kamti naman yung nais niya. At ang mga walang maibigay, bukal sa pusong ibinibigay ang sarili, kaya naman nalugod ang ama sa kanila. Isa ba kayo roon? Nasabi niyo'y mahirap kayo?
Wala kayong maibigay sa kapwa nyo? Hindi. May maibibigay kayo. Ibigay nyo ang sarili nyo, ibigay nyo ang kalooban nyo, matuto kayong magpugay, magpuri sama, magpasalamat sa galak na inyong natatanggap, purihit pasalamatan sa inyong buhay, at ipangalandakan, dakila siyang walang kapantay. May naisulit na kayo. Sapagkat, kung pinaghahain siya, isang ketongin, wala siyang madala para sa kautusan na pagtupad sa panahon ni Moises. Subalit, di niya man nagawa ang paghahait paghandog. Hinandog niya ang sarili niya para mapakilala ang nagawa sa kanya'y kabutihan ang kinamtan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman, pataong kanyang mga minamahal. Halina kayo, iyalay nyo, puso't isipan sa Ama. Gawin ninyong katapatan, ihandog nyo inyong buhay. Sa pagiging matapat, sa pagiging marapat, kalooban niya na inyong tinanggap. Paghariin nyo itong ganap, kayo'y tuwirang magagalak. Matatanggap nyong marapat, isisidlid sa inyong isip ang marapat na pangunawa. Masisiyaan kayo at matutuwa habang kayo sa kanya'y naglalagak, nagbabahagi ng inyong lakas upang sa kautusan kaloobang ganap. Napawang kay butit kainam, natuwirang siyang pinagmumulan. Gawin ninyong bukal sa inyong mga kaloobang tinataglay. Masisyahan at matutuwa ang Ama na sa inyo'y nagpahiram ng buhay ninyong taglay ninyo bawat araw, maging sa buong magdamag, pangangalaga niya'y ginagawa. Hindi pinuputol niya mabubuting mga halaman, patuloy niyang pinasisibol ang mabuting mga bunga upang patuloy na pakinabangan ng mga anak niyang matapat. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, buhay nyo'y ipahiram. Sa katotohanan, tuturuan kayo ng tuwiran, walang hanggan kagalakan sa inyo'y mararamdaman. Habang kayo'y nabubuhay, mahihiramin kayo ng tuwiran ng Amang nagpapahiram ng lahat ng kabutihan. Kadakilaan niya'y inyong kamtan, kabanalay matamo nyo. Habang kayo'y nabubuhay, ilagak nyo sa kanyang paraan. Wag lamang sa inyong paraan nang di kayo masakitan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba siya? Totoo ba siya? Minsan ba'y ginawa nyo na ng lahat ng magagawa nyo'y ginawa nyo? Ngunit sa lahat ng ginawa nyo'y hindi nyo nadama ang kagaanan? Hindi kayo nasyahan, hindi kayo nagalak? Suriin nyo, baka mali ang ginawa nyo.
Baka sa sariling paraan nyo lahat kagustuhan nyo ginawa yon, hindi kalooban at kagustuhan ng Ama. Sadyang mahirapan kayo. Subalit, ginawa nyo ba't tinupad nyo ang kalooban ng Ama dahil gusto niya yaon at kayo'y nahirapan? Ngunit naramdaman nyo pinagaan? Magalak kayo. Yan ang pawang katotohanan. Walang nahirapan na hindi magagaanan kapag ang Ama ang siyang kinamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Tama't tumpak po ba ang kanyang gawa? Hinahanap niyo po ba ang tama't tumpak niyang gawa? Ninanasan niyo po bang makatupad sa kanyang mabubuting gawa? Hindi kayo mabibigo. Babahaginan niya kayo ng talino at lakas upang kung anong nais niyo, makamtan ninyo dahil siya ang gusto niyong kamtin sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Hay buhay. Mapapabuntong hininga ka talaga. Kapag naging makasarili ka at pagkatao pinairal mo. Sapagkat pag makasarili ka at hindi mo nakamtan yung gusto mo, naku, nagpupuyos talaga sarili mo. Ang kalooban mo'y puyos na puyos, galit na galit. Subalit pag hindi ka gayon, wala lang. Okay lang, sabi ng Mongoloid. Sapagkat, sabi mo nga, Ama, ang lahat ay may takda, kaya magaan, tinanggap, kaya alam ko ang takdang yaon ay bibigay mo rin. Di po ba gayon ang dapat? Kaya, may hiniling ba kayo kahapon? At hindi nyo nakamtan kahapon? Lagi nyong tandaan, may bukas pa. May hiniling ba kayo kagabi? Hindi nyo nakamtan ng umaga? Lagi nyong tandaan, may hapon pa. Humiling ba kayo kahapon, ng hapon? Hindi nyo nakamtan ng gabi? Lagi nyong tatandaan, araw-araw may bukas pa. Hindi nawawala yan. Kaya kung ang pag-asa mo at ang pananampalataya mo'y nasa sa puso mo, lagi kang umaasang kakamtin mo ito. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang sabi nga sa Hebreo ay, kapahingahan para sa sambahayan ng Diyos. Kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Sino sinasabihan na yon? Ang mga ninuno. Do'y tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nilang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya kinaputan ko ang lahing iyon. Naku, yaan ang patutoong tinuran sa inyo. Napuot ang Ama, hindi nahabag. Buhay ba ang Ama? Kaya kailanman ay di ko kayo babahaginan ng di katotohanan. Ang di lamang makakaunawa, yaong sarado ang diwa. Ngunit ang nakabukas, may papasok. Siguradong, sigurado. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutunan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kay saklap naman, kung ito'y kakamtan. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo
araw-araw habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Maliwanag ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tingnan mo ang buhay, ano? Ilang taong ka na, anak? 29. Ilang taong ka na? 41. Wala sa edad, ano? Babae, lalaki, wala din sa kasarian, ano? Wala sa anuman. Tanungin nyo sila kung gusto nilang magkaganyan sila. Walang may gusto niyan. Tanungin nyo sila kung alam nilang magkakaganyan sila. Walang nakakaalam. Sa makatwid, lahat ng nagaganap sa buhay ng tao, walang nakababatid. At walang may gusto na magkasakit, maghirap, mabigo, mamatay. Subalit, ibinigay ito sa tao upang may makilala sa Ama, yaong pagkilos at pagtupad niya sa mga anak niyang magtitiwala, maniniwala, tatanggap, mananalig ng tapat sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, hindi mo nga maaring maabot ang bunga ng halaman kahit gustong-gusto mo ito't hinog na, kung kamay mo lamang ang itataas mo't iaabot. Ngunit dahil sa iyong kagustuhan, kung may isip ka, hahanap ka ng paraan. At kung ang ginawa mo namang kaparaanan ay kulang, pag sinungkit mo at bumagsak sa lupa't na durog, hindi mo rin nakain. Ano baga ang ibig kong ituran? Ang pamamaraan ng tao, kung misa'y kulang at hindi matagumpay. Ngunit tandaan ninyo, ang pamamaraan ng Ama, hindi kulang at walang sayang. Kaya't kung sa Kanya nyo ibibigay at hihiram kayo ng kaparaanan sa Kanya, wala kayong masasayang na bunga sa gawa nyong mainam. Wala kayong masasayang na buhay sa pahiram ninyo ay kinamtan ng buhay na sarili nyong katauhan. Wala kahit na ano na kayo'y maitatapon sa gawa ng Ama, sapagkat lahat ng gawa niya ay kay buti. Kaya lamang ang tao ang natatapon ang mabuting gawa ng Ama, sinasayang ang mabuting kaloob niya, tinatalikdan ang kanyang kabutihan at gumagawa ng kanyang kagustuhan. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung matalino nga lamang siya, ang ginawa niya sanang sungkit, na naabot niya yung bunga, binigyan niya ng salo, nilagyan niya ng panalo, sahod na sahod. At yan ang utak ng tao, na kung tatanggapin ang mabubuting aral at gawa ng Ama, sasalukin lahat ng kanyang mabuting pag-iisip, pakikinabangan niyang ganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Huwag niyong sayangit itapon ang mabuting kaloob, sapagkat buong buhay niyo'y pakikinabangan niyong lahat. Pagharian kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Wala rin akong tanong. May hinihingi ba kayo? Sigurado, sinungaling ang nagsasabing wala. Subalit, hiling nyo kung makabubuti sa inyo at tamang hilingin nyo,
Kung minsan ang hinihiling ng tao, Diyos ko, payamanin mo ako. Diyos ko, paalisin mo ako, papuntang abroad. Hindi niya hiniling, Diyos ko, ako, pagbigyan mo nawa't kahabagan na makaalis at maging paraan ito sa mabuti kong magiging buhay. At ako'y pangalagaan kung loloobin mong ako'y makaparoon sa bansang aking tutunguhan upang sa gayon, ang pangarap ko ay ito ang maging daan. Hindi. Masigasig, masigasig, masigasig. Listen. Ay, salamat, Eka, hinatid sa airport. Tuwang-tuwa ang ibang kapamilya at yung mapagmahal na asawa, dili kaya ay magulang, paluha-luha. Pagdating doon, sweldo lang ko pala dito'y ganito eh. Hindi niya sinuri kahit sa Pilipinas ay kinikita. At nang naroroon na, ba't nakaalis pa ako? Pirmado na. Makakauwi pa ba? Magnilay kayo. Kaya hindi lahat ng nagpapabasbas ay pagdaka, ura-urada ay siling. Hindi siling. Sulong. Alis, alis. Binasbasan Eka ako ni Hapo Kunching. Di ako pinagpala. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Anong ibig ituran? Kung minsan, pinagbibigyan kayo para lang may layan. Hindi ibig sabihin niya unay kagustuhan ng ama. At yung mga totoong tao at may pagkilala sa kanya na pagninilayan nila, kaya tumihingi sila ng patawad kung sila'y mali. Ngunit yung matitigas ang loob, matitigas ang ulo, lumalaban ng lihim ang damdamin. Ano ba, Eka? Sino ba dinaya mo? Ama mo o sarili mo? Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Ngunit mapalad ka kapag pinagturanan ka ng espiritu na sumasa katauhan na ginagamit ay tao. Sulong anak, ipagpatuloy mo. Lamang, maging matapang ka't lumaban. Sa bandang huli, tagumpay pa rin naman. At kapag tinupad at sinunod, magaganap ang marapat. Alam kong may magagawa ang ama. Sapagkat ang ama'y sa mabuti, hindi sa masama. Sapagkat ang ama'y buhay, hindi patay. Sapagkat ang ama'y tapat, hindi sinungaling. Sapagkat ang ama ay buong-buo ang gawa na mabuti, matapat, makatotohanan, kahit kanino. Alam kong may magagawa ang ama. Oh! Alam kong magandang kaganapan niya. Bawat araw, ako sa hintay. Alam kong di ringgin kayo, ama. Ringgin kayo ng ama. Pagkat kanya manalik ka na. Bawat ko sa inyo mayroon. Ng pangyayari. Hawak ni Constancia ang basket na silid-silid ay Kenny. Subalit di niya sinadyang ito'y bumagsak at tumilapon.
Yaon ang mga pangyayaring di kalooban ng tao. Kaya, kung ang kalooban ng Ama ang naghari at nanguna, manalig kayong may magandang kaloobang gagawin siya. Kaya't kung papaano pananampalataya'y totoo tapat sa Kanya, napapakita niyang salita niya ay buhay sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang inyong kagalakan, liwanag sa inyo ay manahan, pag-asa sa inyo ay mabuhay, at huwag maparam, habang kayo'y nariritong nakikipanahan sa sanlibutan. Sapagkat ang nais ng Ama, magkaroon siyang tapat na mga anak na tuwirang kikilala sa Kanya at tutupad sa Kanyang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Tigibin ng galak at huwag maparam. Sa gayon, kung kayo mismo ang pumapatay ng damdaming mabuting kaloob ng Ama, di na siyang may kulang, kaya't panatilihin niyong mabuhay ang damdamin niyang totoo at ganap sa inyo. Sa gayon, masisiyan kayo't magagalak bawat araw, at sa buong magdamag, payapa kayong humihimlay. Tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig, pagpalain kayo ng iba't ibang uri na pagpapala na tuwirang sama magmumula. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba siya? Mga minamahal, ay, kahirap pag-aralan ng mga salita. Kaya kung kayo po ang mag-aaral, mahihirapan talaga kayo. Humingi po kayo ng karunungan sa Ama para matutunan nyo at huwag kayo ang mag-aral sa sarili ninyo. Sapagkat kung sarili ninyong karunungan bilang tao, pag-aaralan nyo pang sanlibutan, matututo nga kayong lubos. Ngunit kung karunungan mula sa banal na Espiritu, naku, baka mapulpol ang utak mo. Kung kabisote ka, sasabihin mo, halimbawa ang isang istansa, ang sabi ng Diyos, makinig ako sa Kanya, sumunod ako sa Kanya, talikuran ko ang kasalanan. May kumalabit sa'yo. Ang sabi ng Diyos, naku, ano ba kang kasunod? Titingnan mo na naman yung libro. Ang sabi ng Diyos, bakit mo memoryahin ang nakalagay sa Biblia? Sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kapag ginusto ng Ama, may sisilid niya yan sa'yo. May tuturo niya yan sa'yo. Hindi ka pa mahihirapan. Ang sabi ng Diyos, pipikit. Ang sabi ng Diyos, pipikit. Bahala na nga ka, hindi ko mautulad. Buhay ba ang Diyos? Mami naman. Tandaan nyo lang yung salitang ito. Ang sabi ng Ama, ang masakit sa inyo, huwag niyong gagawin sa kapwa nyo. Kapag nasunod nyo, nakasunod kayo sa Kanya. Bakit? Sapagkat kung di nyo nagagawa sa kapwa nyo yung masakit sa kanila, dahil masakit yun sa inyo, aba, kalugod, lugod sa Kanya ito. Ngunit, kung nagagawa nyo ang di gusto ng kapwa nyo, at di nyo rin gustong mangyari sa inyo, aba, tuwang-tuwa po ba siya? No, napupuot. Mga mahal, masarap na malugod ang Diyos. Masarap na matuwa ang Diyos sa iyong ginawa. Hindi. Ikaw lamang ang nasya. Ang may pandinig ay nakarinig. May tanong po ba kayo? I'm sorry. Hindi kita na ba? Marunong ng Tagalog yan. Tatagalogin natin.
Pero Kapampangan, wala ka pang alam ano. Salam. Sa hindi niya rin alam yun. Yun, paliwanag mo. Ang Japan, mahal nila yung lengguwahe nila. Sila, mahal nila yung lengguwahe nila, no? Ang Pilipino lang pinakamayabang. Gusto lahat ng salita malaman. Di ba? Buhay ba nga, ma? Naku, baka po magalit sa akin ang mga Pilipino. Patutukan naman, di ba? Sa Germany, sino pinakamayabang? Oh, buhay. Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Kaya alam nyo po, mahal lang tayo talaga. Kasi, totoong-totoo po, mahal tayo ng Diyos. Kaya tingnan nyo, sa pagmamahal niya, ang espiritu niya ay, ba't naman kumawit ka dyan? Tingnan nyo po, oh. Ano ba ibig sabihin mo niyan? Sinira mo ito? Kinawit ng bulaklak? Ah, bumuka na po ba'y bulaklak? Basta ako'y nananalig bumuka, no? Eto po, sabi nga niya, di ba sabi mo? Pwede ko bang kwento yon? O, sige po, kwento ko, no? Niya, kaya siya'y takot magtiwala sa Pilipino kasi maraming manlolokong Pilipino sa Germany. Buhay ba? Kaya siya nagtitiwala sa Pilipino. Anong gawa ng Pilipino? Manloko. Diyos ko po, patawa. Sino nga? Ano pa? Magnakaw, Diyos ko! Panginoon ko, ano pa? Meron ka pang Jesus, Panginoon mo po, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, sabi niya, balikan kita. Manlulok, sinungaling, magnanakaw, masitsit. Diyos ko po, ama ko, nandito na po lahat. Ma'am, ang utang, Diyos ko, maraming utang, Diyos ko, maraming utang. Ano pa? Magsugal, Jesus Maria Josep, ama ko, sabi ng tao, Jesus Maria Josep. Ano nagawa ni Jesus Maria Josep? Ano pa? Ano pa? Nukno ka ng wala po tayong pinagtatamaan, ano? Pero talagang totoong-totoo pa. Ganon din sa Japan. Sabi nila, ang Pilipino ay sa Singapore, ano sabi? Diyos ko, bakit? Kasi sila hindi dumudurasa, pero ang Pilipino, kakain ng kende. Buhay. Tingnan. Parang nangyari sa akin yun. May pinuntahan ako, di nila alam na ako'y Kapampangan. Eh, Tagalog ako. Salita sila ng salita ng Kapampangan. Naman ako. Sabi ko, nadenggoy ko kayo. Kala nyo Tagalog ako. Galing ako mag-Tagalog. Sabi nila, di ka Tagalog yan, hindi mahalata hindi ka Kapampangan yan, hindi mahalata ka sa salita niya, wala kang punto.
Natawa siya. Tignan mo, kahit di niya naintindihan, natatawa siya. Mabuti ka pa. Hindi mo naintindihan, nakakatawa ka sapagkat nadarama mo dito. Eh, yung nakakaintindi, hindi sila matawa-tawa sapagkat ayaw nilang tanggapin ang totoo. Mapalad ka pa. Mapalad ka pa. Sumainyo. Pagharian kayo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, nawa ay mamatay ang pananaw na yaon. Nawa, mamatay yaon sapagkat kahiyahiya. Bilang Pilipino, bilang Pilipina ka. Tama ba ga? Ngunit paano ito mawawala? Paano ito mamamatay? Sa pananaw ng kapwa. Hindi bali nang hindi mamatay sa pananaw ng iyong kapwa, kung sa ama na may nakita kanya, nakpawang pagbabago iyong ginawa, siya nalugod. Ang ama, ang kalugod-lugod na dapat na malugod sa iyo. Di baling ang kapwa mo ay di ka matanggap, mapaniwalaan, at hindi sa iyo ay masyahan. Mga minamahal, halina kayo. Tantuin at bulayin ang sa aki tinuran. Marapating niyong ito inyong mapagnilayan. Sa gayon ang pawang katotohanan sa inyo'y tutuparin. At magmimithi kayong ama sa inyong malugod na lubusan. At sa gayong pamamaraan niyang sa inyo'y kinamtan, na siya'y nasyahan at lugod na lugod kayong masdan, siya rin naman ang sa inyo'y magbibigay kasiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? At totoong-totoo po yan. Isang kaganapan ng isinisilid po sa akin, hindi ko mapigil yung bibig kong ibigkas mo, ibigkas mo, ibigkas mo, eka. Nawa anak, kung nakikinig ka man, at hiling ko sa may makaulagpos kang ganap at makaraos ng malwalhati, na tulad ng hinabilin sa iyo magsisi kang ganap at manghingi ka ng tawad at di ka pababayaan ng ama. Isang Pilipino sa malayong bansa na hindi po ako tutukoy ng anumang bansa, sa kanyang kalibangan, kaaliwan na ginawa, tunay nga, nakagamit siya ng milyong halaga na ngayon ay pinagdudusahan niya nang sabi niya ay, hindi ko po kayo kilala, ngunit ako po ay hindi ko po alam kung paano kong nasumpungan ang inyong Facebook at hindi ko po alam kung paano ko na kuha ang inyong number. Salamat po sa mga mensahe na nagliwanag ang aking isip at kaya ko po kayo tinawagan. Nais ko po nga po ay inyong tanglawan at maibsan ang aking hirap na dinaranas. Wala siyang sinabi sa kanyang kaganapan sa buhay kung ba't siya nagkaganon at sinabi, anak, naway matanggap mo ang kamalian mo. Kaya naganap ito sa iyo, ganito ginawa mo, ganito ginawa mo, ganito ginawa mo. Umiyak na. Ang sabi niya, totoo po lahat ang sinabi niyo, nalibang po ako. Hindi ko po naalala yung bandang huli na ngayon ay pinagdudusahan ko. Ang hiling ko na lamang po sa inyo, matulungan niyo po ako na humiling sa Ama na makalaya po ako at ako po ay pahintulutan nilang makauwi ng bansang Pilipinas at pumayag na bayaran ko na lamang ng hulog-hulugan. Napakalaki po. Milyon na hindi ko nasasambitin kung ilang milyon. Kaya't ang sabi ko sa kanya, ako'y walang magagawa sa iyo, walang may tutulong, ngunit ang Diyos ang may magagawa at may tutulong sa iyo. Magpakatotoo ka,
Magbalik loob ka sa Kanya, pagsisihan mo lahat ang mga nangyari na ginawa mo para sa sarili mo. At kapag nakita ng Ama ang katapatan mo, palalayain ka. Subalit, tawag po siya ng tawag noong panahon na yun na, ngunit kahit anong oras tumatawag siya, sabi ko, anak, paumanhin, hindi lang ikaw ang inaasikaso ko. At nasabi ko na lahat sa iyong dapat mong gawin. Kung maaari, wag mo na akong gambalain, dahil wala akong may tutulong sa iyo kung anuman, maliban ang panalangin. Kung tatawagan mo ako at sasabihin mo, salamat po, nakaobswelto na ako at tinawid ako ng Diyos dahil nagbalik loob ako sa Kanya, tawagan mo ako. Subalit kung ang sasabihin mo sa akin ay kung gano lang, kung ano-ano, patawad. Hindi sa tuwina ay pwede kitang sagutin at kausapin dahil paulit-ulit na lamang ang ating pinag-usapan. Ayaw kong magsalita ng paulit-ulit at ayaw ko ring magpahayag ng paulit-ulit. Sapagkat lahat ng mensahe, basahin mo man yan, walang inulit-ulit ang Ama, kundi mayroong kinukuhang kaunting kataga, ngunit iba't iba ang pahayag. Yaw nang ibig niyan sabihin, huwag kang magpaulit-ulit ng pag-aalinlangan, gawin mo ang katapatan, makalalaya ka rin. Buhay ba ang Ama? Kaya, anuman pong naganap sa Kanya, ang hiniling ko'y nawa, nakalaya siya. At mula noon, nung sabihin ko yon, hindi na kami nagka-liig. Subalit, patuloy ko siyang hiniling sa Ama na makalaya at may bigayang karapatan. Mga minamahal, yaw ng sinadyang pangyayari. Kaya, huwag tularan siya. At di ko sasabihin naman kung anong dahilan. Sapagkat kapag sinabi ko, para na akong naninira. Ano po? Subalit hindi siya taga rito. Hindi siya taga Pampanga, hindi siya taga malayong lugar siya. Kaya hindi siya kilala. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, mainam yaong may pakinabang ang ginagawa mo. Magkaranas ka man o dumanas ka man nang sa palagay mo'y hirap. Ngunit ang wika nga ng Ama, ang lahat ay may sa tiyan. Tandaan po ninyo, lahat ng pinagdaranan nyo ito, ilagak nyo sa Ama, ibigay nyo sa Kanya, magtiwala kayo, lahat ay may pag-asa. Sapagkat maliban takda mamatay ka, subalit kung bibigyan ka ba ng kaparaanan at di patakda ang iyong pagbawi ng buhay, marami pamamaraan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos, anak? Totoo ba siya? Taas mo nga ito. Taas mo nga yung isa. Mahirap ano? Sapagkat ginawa naman din nila sa'yo. Magagawa, di ba? At hinanap nyo na rin kung anong kaparaanan, di ba? At yun ang patotoo ng Ama, kung minsan hanapin mo man, hindi mo makikita. Ngunit kapag binigay niya ang takda, hindi mo man Kayo ba'y naniniwala sa gayon? Bakit nga ba hindi? Sapagkat yan ang pawang totoo. Kung minsan kung kailan mo hinahanap yung bagay na tinagom, hirap na ang isip mo, hirap na ang loob mo, narong magalit ka na, narong pinagbabalisyog at pinagtatapon mo. Manahimik ka, huwag mong gagawin yun. Hindi hinahanap, bigla kang pinapatiran. Anak, lahat ng binaliswag mo na yan, hindi naman doon yun eh. Meron kang isang pinaglagyan, doon mo kunin at sigurado makikita mo. Buhay
Buhay ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin lamang, yaong tinura na yon, binigyang karapatan ang science, binigyan ng talino na pag-aralan ang lahat ng sakit, subalit hindi pa rin naganap ang lahat ng karamdaman ay napagaling ng bawat manggagamot sa makatwid. Totoo at walang pagkabula, ang Ama lamang ang tunay na makagagawa ng lahat ng gusto niyang gawin. Subalit ang tao, sabihin man ngayon ng isang tao, gumaling ka. Kundi kalooban ng Ama, hindi siya gagaling. Ngunit hindi man niya sabihin, kapag gusto niya siya'y gagaling, hindi niya namamalayan, siya'y gumagaling. Buhay ba ang Ama? At dapat nakatuon ang isip niyo sa gayong pangyayari, sa gayong mangyayari, doon sa mabuting magaganap, sa positibong magaganap, at wag lagi kayong negatibo. Sapagkat ang totoo at tapat na mananampalataya, laging positibo ang isip niya sa pangyayaring maganda, hindi sa walang magandang magaganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Bakit ko ito tinuran? Manalig kayo. Kanser man, kayang patayin at mabuhay ang mga immune system bodies at antibodies. Upang ang kalusugan ay sa inyo'y manahan at ang cancer cells na nabuhay ay mamatay. Tama ba? Kayo ay tapos ng medisina. May background kayo sa lahat ng magandang. Pero hindi pwedeng pagmalaki, Hindi pinagyayabang, Hoy, marunong ako. Sa ospital ako nagtatrabaho. Hoy, marunong ako. Marami na akong experience. Hindi pwede. Sapagkat, anumang pinagyayabang mo, kapag ginusto na namang mapahiya ka, kaya niyang gawin. Yaan. Buhay ba ang Ama? Kaya ano ang dapat at ano ang gusto niya? Laging naroon kayo sa kababaan. Pagpapakababa. Kaya, magkamay nga kayong dalawa. Parehas na kaliwa ang sa inyo, Reverse yan Alam ko. Subalit, parehas na left side ang naapektuhan sa inyo. Yaon ang ibig kong ituran. Iba yung na-stroke, iba yung sa spinal. Kaya nga pinagalaw ko siya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kapag hindi nabuhay ang sa spinal mo, di pwede na umandar hanggang dito. At ikaw naman, kapag hindi na-drain yung nasa utak mo, hindi ka pa rin magiging normal naman. Subalit, hindi man maging normal yung paggalaw mo, pagkilos mo, kapag binuhay naman ang naglaps mong mga ugat sa iyong kamay at paa na hindi masyadong apektado, maari ka nang maglakad. Subalit ikaw naman, kapag ang virus na pumasok doon sa iyong spinal, tama ba anak? Sapagkat di ko sasabihin sa iyong dito to. Sapagkat bilang tao'y walang alam at di batid kung ano. Ngunit pinatotohanan ko lamang sa inyo, hindi katauhan ang mula pa kanina'y nagtutuwid, nagsasambit, at sa inyo'y nakamasid. Nagbiro man at binahagi pagbibiro upang mapatotohanan lamang kung anong uri ang tao, subalit hindi ko kayo sinaktan ng damdamin para kutsain, kundi para magbago. Alalaong baga,
sumainyo ang kapayapaan. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. At siya ang pawang katotohanan. Nag-aral at dinag-aral. Kapag ninasa ng amang magsilid kanino man, ang walang kaalam ay nagkakaroon ng karunungan. At ang mayroon, maaring mawalan. Ibig sabihin, alalaong baga, huwag sabihin ng tao, kaya ko lahat, magaling ako. Sapagkat walang magaling, maliban ng Ama. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Napasarap ang himbing niya. O paano po? Dahil buhay ang Diyos, tapat ang Diyos, masaya na po kayo, no? O may tanong po ako sa inyo, kahapon hindi kayo nabendisyonan, ano? May kulang po ba sa inyo kahapon? May nawala po ba sa inyo kahapon? Sapagkat tao lang ang hindi naggawad ng kamay. Subalit, kung tinanggap nyo, ang kanina pa'y nangungusap na hindi nyo nakikitang ganap, ngunit naglalahad ng marapat, ngayon din may tinanggap na kayo, ano po? Totoo po ba yon? Sa makatwid. May bukas pa sa inyong buhay, magsihayong taglay ay gala, namin nyo ang Ama sa buhay nyo. Tanggapin niyong tuwiran na siya'y buhay. Sa puso niyo ay manahan tuwirang kanyang kalooban. Kailan may di kayo malulumbay na tuwiran. Mahal na mahal kayo at di mamamatay, handang sumaklolo sa inyo ang Amang mahal. Naisin nyo siya'y kamtan tuwirang kayo'y manahan na sa Espiritu na taglay nyo nawa buong buhay. Tandaan ninyo, mahirap unawain ang lahat. Subalit humingi kayo ng pangunawa at di kayo pagkakaitan upang maunawaan ninyo ang nagaganap sa inyong buhay. Tandaan ninyo, ni isa man sa inyo'y ayaw ng Amang may mapahamak. Di ayaw niyang may masaktan, mahirapan, at mabulid sa kawalan. Maparusahan, mamatay ng walang laban. Kaya't kung papaano siya'y nagnanasa ito, ay kamtin niyo'y pawang kabutihan. Naway mitiin ninyong lahat na ito'y matamo nyo at maghari sa inyo, sapagkat wala siyang kaloob na hindi makabubuti at wala siyang gagawin na hindi kabubuti. Kung kayo man ay kung minsan niloloob malumbay, mahirapan, masakitan, magkasakit, hindi ibig sabihin hindi kayo minamahal. Sa tuwina'y pakanam namin yung pagmamahal na marapat ninyong panahanin sa kalooban upang itong sumibol at mabuhay at patuloy kayong magnasang siya'y kamtan. Katotohanan, itong sakay tinuturan.
Alalaong baga, kulisap man ay may buhay, gamo-gamo man ay nabubuhay, hindi sa kanilang kaparaanan, kundi sa kalooban ng Ama. Kung magkagayon, kulisap at gamo-gamo'y pinahahalagahan, bagamat walang silbi sa tao yaan. Ano pa kaya kayo na mahalaga sa kapwa nyo, na pinakamahalaga sa Ama, ang di bigyan niya ng kahalagahan at patuloy pahalagahan at magawang pagpapahalaga ng sino man sa inyo para kanino man. Upang gawin naman ng Ama ang lahat ng kahalagahan nyo'y maging ganap na ikasiya at ikagalak nyo. Katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. May bukas pa sa inyong buhay, patuloy niyong asaming Ama'y kamtan, at siya'y mananahan tuwirang kayo'y babahaginan ng lakas at tapang habang kayo'y nabubuhay, pagkat ang Ama ang nagpapagalaw ng mga ugat, ng mga lamad. Siya ang nag-uugnay ng mga buto sa sukpungan. Siya rin ang nagpapakilos ng inyong bituka at mga minidensya, kaloob-looban internal. Kung kaya't, anong hindi niya nga kayang gawin? Siyang papaghariin at pangunahin. Siyang pabayaan niyong gumalaw at magpagalaw ng inyong buhay. At siya ang sa inyo makapanahan. Sa gayon, ang bawat bukas niyo ay magiging makabuluhan, sapagkat ang bawat bukas Ama ang nakalaan. Yamang kayo'y anak, yamang kayo'y buhay, yamang kayo'y totoo, kamtin ninyong ganap siya. Yan ang pawang katotohanan, aking mga mahal. Magnilay at magbulay kayo ng tuwiran. Taglayin niyo ang kanyang patnubay sa paghayo niyo sa daan, hanggang sa inyong mga tahanang pahiram at taglay. Puso ninyo'y laan at siyang pangunahan, kayo'y ganap niyang papatnubayan. Sumainyong kapayapaan magpakailanman. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Kung magkagayon at buhay ang Diyos sa lahat ng may kaarawan, happy birthday sa inyong lahat. Kahit wala kayo rito. Magandang umaga po sa pahapon. Mamaya. Tayo na po. Di nangyari kahapon, walang pila. Ilan-ilan ang pumila. Mangyayari rin ngayon, ano po? Ay, bababait po kayo, no?